Hello mga kapag-ibig, good morning po muli and welcome back po muli dito sa ating Ed's Foreclosed Properties Journey. So today, pupunta po muli tayo dito sa isang bahay na nakita natin, no? At pinost ng pag-ibig located muli sa Metro Manila Hills. So this property is a townhouse also. So mga naglo-lookout dyan na taga nearby the area or prefer nyo na makakuha ng slot dito sa Metro Manila Hills, no? Baka sakaling makatulong sa inyo ito. So, yung property is located at Lot 13, Block 52, Phase 5, Metro Manila Hills, San Jose, Rodriguez, Rizal. So, ang lot area nito ay 51 square meter and meron namang floor area na 40.02 square meter. And remark is, of course, no, unoccupied since this is a title under consolidation. So, ayan, yung mga pinupost natin dito sa ating channel is puro mga unoccupied property ito. Since nga, no, baka sakaling makatulong sa mga viewers and kapag nagustuhan nyo, hindi na kayo mahihirapan na magpaalis or magpa-sheriff doon sa mga merong nakatira. Kaya hindi tayo tumitingin doon sa mga unoccupied unit. And sa mga susunod, no, na mga araw or maybe months, no, kasi may mga nagre-request, nakikita ko po sa comment section na may mga nag-request along Cavite, Laguna, ayan, baka sakaling mapuntahan din natin, no. Pero but for now, dito po muli tayo sa area ng Montalban, Rizal. So, sa mga gustong mag-bid, no, dito ay nag-i-start si Pag-ibig for a minimum bid offer of 2,239,200 pesos. So, etong starting bid offer nila is depende yan sa inyo kung gusto nyo taasan or mag-as is kayo, pero usually kapag bidding talagang nag-a-add ng additional na amount. Sa akin, no, kung ako yung tatanungin, ang lagi kong ina-add dyan is 5 to 15%. And kung sakali naman na nakita ko yung unit, tapos marami may mga kailangang renovations, ganyan. So, ang ginagawa ko, medyo hindi ko talaga dinadagdagan ng mas malaki. Kasi nga, consider ko pa yung pagpapaayos ng unit kapag ako yung nanalo dun sa bidding. Kasi 'di ba sa Pag-ibig, mga foreclosed properties na pinopost nila, ito po ay as is where is. So, kung ano man po yung nakikita nyo dyan, kung may mga sira man yan, may kailangang ayusin, mga ganyan. So, kayo na po yung bahalang magpaayos doon. So, kung ako yung mananalo, medyo magiging tight yung budget, no, kung sakali. So, hindi ko talaga siya tinataasan talaga na parang lumalagpas ng 500,000, ganyan, 300,000 more or less. So, nandun lang ako sa ceiling point na kaya ko siya. So, as you can see, no, dito sa video natin, pinapakita natin yung unit na to. And, nung nagpunta naman kami dito, no, okay siya sa akin. May mga neighbors dito na yung unit nila ay pina-modified nila. So, eto namang unit na to kung sakali, no, usually kasi kapag mga townhouse, meron siyang 1 bathroom, merong 2 rooms, no. Dito sa nakikita nyo dito is parang yung sa dulo niya, dirty kitchen, mga laundry area, yan. So, kayo na lang yung magpapaayos. So, sa harapan naman, parking space nyo yan. So, kung ano man yung gusto nyong gawin dun sa harap, renovation and everything, kayo din yung bahala kasi pwede naman yung i-modified. So, medyo napabayaan again yung yung unit na to. And, dun sa likod nito, no, kung napansin nyo, no, merong portion doon na parang hindi sila nakapagpader. Yung parang wala siyang harang. So, parang medyo, tawag doon parang firewall, no? Yung iba kasi may mga ganun na dito sa unit na to, pinuntahan natin, medyo wala siyang firewall. But overall naman, okay siya. Tapos maliwalas din yung lugar na to. Diba kanina nung binabiyahe natin siya, yung papunta dito sa street, papunta dun sa subdivision, okay naman yung lugar. Tapos, kung sakali, no, na kayo yung gusto nyo start ng mag-bid dito, this is not, first auction, public auction. So, second public auction ito. So, ayun. So, this is, again, no, second public auction under
this property. And sa pagkakaalam ko, no, yung if you're buying a foreclosed property from Pag-ibig during the second public auction, nire-reduce nila yung price to encourage buyers. At the same time, meron kang additional automatic 10% discount from this property or kung yung binibid mo. So, like for example, yung property is yung appraised value niya, estimated for the market value, no, is i-reduce yun ng 10% automatically. So, kung let's say for example is 1 million siya, no, maglilas pa yun ng 100,000. So, yung new starting price niya is at around 900,000. Tapos, if I'm not mistaken, no, pero ito parang based on my knowledge lang din. So, kung gusto nyong ma-sure din, no, you can always ask naman doon or call sa Pag-ibig hotline, no. Kasi meron pa rin yung parang additional discount up to 20%. So, for this one, you may get another discount depending in how you pay. Kasi 'di ba, the larger discounts apply if you pay in cash or short-term installment. So, yung long-term, short-term installment, pwede mo kasi yung bayaran. Pwede mo rin siyang bayaran ng biglaan, yung cash no one-time payment. Short term is up to 5 to let's say 10 years. Tapos may mga long term, 'di ba, sa Pag-ibig maximum of 30 years if I'm not mistaken again, no. So ayun siya. So kung sakali, no, na second public auction, you may get another additional discount nga up to 20%. And yung discounted price after 10%, 'di ba, kanina is 900,000. So, kung sakali, no, na eligible ka for an additional 20% discount, that means, no, yung 900,000 is maglalas pa yun ng 180,000. So, meaning to say, 720,000 na lang. So, for that, no, kung nabid mo nga siya ng 1 million, yung need mo naman na down payment is always at bid band niya is at 5%. So, ito, no, shell out mo din agad yung 5% doon. So, if you win the auction, you must immediately pay at least 5% of your bid offer. And also, this acts as a reservation security payment, showing, diba, you're serious for this bidding. So, parang ano lang yan, kung sakali nakukuha ka ng car, tapos sure na sure ka na sa unit ng car, let's say expander yan, no, for the reservation, diba, usually 30,000, nagre-reserve ka. So, parang ganun lang yung yung 5% down payment na bid band ng Pag-ibig na kailangan mong i-shell out ka agad. So, if your winning bid is again, no, nagless tayo ng from 1 million, nagless tayo ng 10% discount yung automatic dahil second public auction siya. Tapos kung na-get mo pa yung another discount kasi depending on how you pay nga, kung cash, short-term installment yan. Dalawa lang yun, ha, cash and short-term, kasi pag long-term hindi ka parang makakapag-additional ng another discount up to 20%. Tapos kung sakali nga, no, na 20% makakakuha ka, 'di ba? Parang winning bid offer mo na nun is 720,000. So yung 5% bid band nila doon na 36,000 is meaning, no, yun yung need mong i-pay upfront, then settle the remaining amount according to your chosen payment terms nga. So, mas maganda to, no, yung second public auction, kasi mas marami siyang discounts na ino-offer unlike dun sa first public auction. Kasi parang pag second public auction na binabargain na nila, parang ganon siya. Pero, tingnan nyo rin yung unit, kung ano siya, kung worth it ba siya, no, na i-bid nyo. Kasi for me naman, as you can see nga dito sa kaninang pinakita natin, maganda yung property. Again, dun sa mga nanonood sa amin, no, yung Metro Manila Hills talaga, parang dito na kasi banda yung mga
projects, no, hindi nakasasak Quezon City kasi very crowded na. So pumupunta na sila sa Montalban, 'di ba, Bulacan. So parang pa-probinsya ng probinsya yung punta natin. So for me, no, dito sa Metro Manila Hills maganda siya kasi marami talaga akong mga unit na nakikita dito and marami akong kilala na nakatira na nagagandahan dito. Tapos mga facility nila, yung mga amenities, 'di ba? Sa mga unit na 'yan, meron siyang mga clubhouse, may access ka na sa mga ganon. Tapos kung may mga kailangan kang, let's say for example, makapag-jogging overlooking. So very good itong subdivision na to. So again, no, yung important thing naman dito sa pagbibid is always maglaan pa rin tayo ng time kumbaga due diligence na lang para ma-check nyo actually yung unit na mga pinifeature namin dito. Pero yung sa mga iba naman, no, na hindi or walang time na pumunta, ayan, no, para sa inyo din po tong mga videos na to. And kung sakali naman na nagustuhan nyo at gusto niyo mag-try na mag-offer ng bidding dito, no, yung may start kasi ang duration nito is on May 18 at 12 a.m. to May 22 at 11:59 a.m. So Friday, no, magko-close yung bidding at 11:59 p.m. So kung meron na kayong mga buyer ID, you can start na mag-bid kaagad. So puntahan nyo lang dun sa Pag-ibig Public Auction, tapos hanapin nyo lang yung unit na to. So from there, makikita nyo doon na mag-bid offer, mag-start ng bid offer. Click nyo lang yun and everything naman is nandun yung instruction. So, sa mga wala pa namang buyer ID, so ang gagawin nyo lang is sa sign up lang po kayo doon. Tapos may mga instruction din yun. Mabilis lang siya kasi 1 to 3 days lang. Let's see, no, kung makaka-receive kayo from SMS and via email din kung qualified kayo and pasado kayo dun sa Pag-ibig. So, ganun lang po, napakadali. And again, no, sana po is nakakatulong yung mga beneficiary namin, mga video namin, sa mga naglo-look out dyan at praying na magkaroon ng sariling unit, sariling bahay. So, para po sa inyo to. And ayan, no, I hope you can also start na mag-subscribe dito sa aming channel, no, like nyo din po. And sa may mga thoughts dyan, kung ano man po yung gusto nyo, no, na ilagay sa comment section, kindly po. Para nakikita ko po, nababasa ko po minsan. So, pasensya na din po, no, kung hindi po tayo nakakapag-reply kaagad. Medyo busy lang din po tayo sa ating mga schedule. So, again, no, I hope you're all doing well today and God bless everyone. This is your Ed for Close Properties. See you in my next vlog.